mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranggal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon at ngayon ay inaalay din natin ito. Misang ito para sa lahat ng mga lolo at lola at mga nakakatanda at para sa mga Pilipinong misyonero. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo
sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Para kay Solomon, ang kapakanan ng kanyang nasasakupan, ang kanyang tunay na yaman. Nalugod ang Diyos kay Solomon at ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, ang Panginooy napakita kay Solomon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo. Wika sa kanya. Sumagot si Solomon,
Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito sa napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hinihiling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay, kaya ako'y nangangakong susundin ang kautusan. Higit pa sa ginto't pilak nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Sa akin ay mahabag ka, at ako ay mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahay nasa iyong kautusan. Mahigit pa kaysa ginto, pag-ibig ko sa iyong aral. Mahigit pa kaysa gintong binuli at dinalisay. Kaya iyang tuntunin mo ang siya kong sinusunod, pagkat ako'y namumuhi sa anumang gawang buktot. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Sa harap ng mga pagsubok, ang pag-ibig ng Diyos para sa atin
ang magsisilbing lakas para patuloy natin siyang pakinggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak at sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala at ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Tumayo nga po ang mga lolo't lola. Mga lolo't lola, yung iba hindi pa rin matanggap na lolo na at lola na. Palapakan po natin ang mga lolo't lola natin na mga naririto. Salamat po. Ito po dahil ngayon, no, bagamat linggo, dahil ang linggo ay sa liturhiya natin, ang pang-17 linggo na ginagamit natin. Pero ngayong July 26, 27, no, 26, no, ay kapistahan ni Santa Ana, ang lola ni Jesus, ang biyanan ni San Jose, ina ni Maria, kaya't inararangalan natin at binibigyan natin ng panalangin, espesyal na panalangin, ang mga lolo at lola na kadalasan sila ang mga nag-aalaga sa inyong mga anak o sa kanilang mga apo. At inaasahan na ang mga lolo at lola dahil sa kanilang edad, sa katandaan, sila ay nagtamo na ng karunungan. Kaya kailangan, no, yung matalas ang pag-iisip, pag-unawa ng mga nakakatanda. Kaya para bang, no, sa kabataan, ang inihiling sa kanila, kalakasan. Sa pagtanda, inaasahan natin sa atin na mayroon tayong pinagkakatandaan. Mahirap yung tumatanda lang. Mayroon nga rin tinatawag na tumatanda ng paurong. Mayroong matatanda minsan mahirap kausap. Mayroong mga matatanda na ang prinsipyo baluktot. Pero mayroong, yun nga po, no, ang inaasahan dahil marami na tayong karanasan, marami na tayong naranasan, ibig sabihin, marami na tayong natutunan at kailangan natin ibahagi ang mga karunungang ito sa mga anak, lalo tigit sa mga apo. Pag nilayan din, no? Sa mga lolo at lola ba na naririto, kayo ba ay nilalapitan o kayo ay nilalayuan? Ano sa tingin ninyo? Nilalapitan ba kayo o nilalayuan? Kasi magandang, habang may panahon pa, mapag-isipan din, bakit walang lumalapit sa akin? Diba, no? Pero ganun pa man, isang biyaya, no, ang tumanda. Tandaan niyo po, ha, isang biyaya ang tumanda. Pero dapat tumatanda tayo ng may pinagkakatandaan. Bago pa man umabot sa punto na tayo po ay yung panahon na para humarap sa Panginoon. Nitong mga nakalipas na linggo ay sunod-sunod na talinghaga ang ipinaliwanag ni Jesus para mas maunawaan natin ang paghahari ng Diyos o maging ang kalooban ng Diyos. Maalala niyo po, 3 weeks ago, 15 linggo, ay narinig natin ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Nang maghasik ng biyaya, may nahulog, no? Sabi nga yung binhi, nahulog sa batuhan, sa daan, sa dawagan, at maging sa matabang lupa. So yung mga nakikinig, tumatanggap ng salita ng Diyos, pero hindi tumitimo sa kanilang isipan, nawawala ang biyaya. Pero kapag tayo po ay handa at naa-absorb natin ang salita ng Diyos, doon tayo magbubunga. Nung sumunod na linggo, nung nakalipas na linggo, ganun din, talinghaga ng manghahasik. Sabi, di ba mabuting binhi ang inihasik mo? Bakit mayroong damo? Bakit may tumutubo din na damo? Eh, sabi nung naghasik, hayaan nyo nang tumubo, kapwa o pareho. Pero darating ang araw, panahon ng anihan, bubunutin sila pareho, ihiwalay ang damo sa mabuting binhi o yung mga trigo. Pakitingnan nga ulit yung katabi kung bakit buhay pa yan.
Masamang damo ba o dahil mabunga? Diba? Dalawa naman yan. No? Pero ang sabi, may darating ang panahon ng pag-aani. Ito yung wakas ng buhay ng tao sa mundong ito. At ang Diyos ang magsasabing, ito ay masamang damo, ito ang trigo. Ngayon naman, panibagong mga talinghaga, halos 3 talinghaga ang binigay sa atin. Isang nakahukay ng kayamanan, isang nakakita ng mamahaling perlas, at yung isang katulad ng malaking lambat na inihagis at nahuli ang lahat. Biruin niyo po yan ha, lahat. O, kung babalikan natin ulit, nung nagsaboy ng binhi, lahat naman nakatanggap, di ba? Lahat nakatanggap. Nang ihagis ang lambat, lahat nahuli, lahat ng uri, masasama at mabubuting isda. Lahat. Pero ang sabi pa rin ay ihiwalay ito sa tamang panahon. Sabi niya, ganyan ang pagdating ng wakas o katapusan. Ganyan ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Kaya ang panyaya sa atin ay magpatuloy tayong maghanap. Patuloy nating hanapin ang karunungan. Pag sinabing karunungan, ang Diyos. Kaya maganda po, no? Sana magsimba muna yung, lalo na ang Pangulo natin, no? Ang Presidente natin, sana makapagsimba rin siya ngayong araw na ito. Kasi maganda yung halimbawa. Kasi bukas, di ba, no? State of the Nation. May SONA tayo bukas. At ilang taon na lang ba siya? 2 taon, no? 2 taon. Yung maganda kasi yung panalangin ni Solomon, itong nasa ating unang pagbasa. Anong hiniling niya? Hindi kayamanan ng mundong ito na pwede namang ibigay sa kanya ng Diyos. Siya na yung hari. Siya yung itinalaga. Pero anong hiniling niya? Karunungan para malaman kung paano ang humatol ng matuwid at tama sa kanyang pamumuno. At kapag ang isang tao naman po mayroong karunungan, taglay niya ang kayamanan na hindi mananakaw o mauubos. Karunungang magdadala sa kanya sa langit. Ito rin nawa, kaya sinasabi ko kanina, nawa, habang tumatanda tayo, huwag tayong tumandang paurong. Tumanda tayo ng may karunungan, nang sa ganon, makapagbigay gabay tayo habang naghihintay tayo na kunin ng Panginoon. Maging malawak. Hindi ko lang alam ngayon, kung tayo bang matatanda na mga naririto? Malawak ba ang ating pag-iisip? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo. Kaya bang magbigay ng payo? O baka naman isa na tayo dun sa mga ang isip lang natin, pera. Minsan, mamamatay na lang, pera. Diba, no? Sana hilingin din natin, hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng karunungan kasi ang karunungang ito ay magdadala sa atin o tutulong sa atin makilala kung ano ang pinakamahalagang kayamanan sa mundong ito. At walang iba kundi ang Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen,
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinagkaloob ng Diyos Ama sa atin ang kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Buong galak nawa nating ibahagi siya sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang mangaral ang Santo Papa at mga pinuno ng simbahan tungkol sa paghahari ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng kanilang mabubuting gawain. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Tugunan nawa ng mga namumuno sa aming pamahalaan ng paghihirap ng taong bayan, lalo na ang mga biktima ng karahasan, mga inabandona ng pamilya, at ng mga nalulong sa droga upang sila'y makadama ng pag-asa. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Pagpalain mo ang mga misyonero upang sila'y maging matatag sa pagsisikap na maihatid ang iyong mabuting balita sa buong daigdig. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Nawa, palaging maging handa ang bawat Kristiyano na tumulong sa kapwa, lalo na sa mga mahihirap at mga may sakit. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Maawaing Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang taginit at tagulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Unghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sariling niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Uupo po sumandali ang lahat para sa mga pamparokyang pabatid. Una, sa pagdiriwang ng Filipino Mission Sunday, tayo po ay magkakaroon ng second collection para sa mga misyonerong Pilipino.
tumulong po tayo. Ikalawa, malugod na inaanyayahan ng lahat ng pamilya community na dumalo at makinig sa isang talk na pinamagatang The Family is Worth Fighting For. Ito ay gaganapin sa Sabado, August 1, sa ganap na ikapito ng gabi, sa 4th floor ng Padre Pedro Pajarillo Pastoral Formation Center. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Konting update lang po. So nasa gitnang bahagi na po yung ating inaayos na kisame. Yun po yung sa ngayon po, no? Yan ang ating pinagtutuunan ng pansin. Kaya salamat po sa inyong mga tulong at suporta at unti-unti rin natin isasaayos ang tahanan ng ating patrong si San Jose. Kaya nawa po sa mga susunod pa natin na mga proyekto dito po sa simbahan ay wag po kayong magsawa na magbigay ng suporta at tulong. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo